Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan, welcome back mga ka-chicken dito sa channel, ano? Ngayon mga ka-chicken, mahalaga yung ating pag-usapan, ano? Makita nyo sa ating title tungkol sa presyuhan ng Rhode Island Red. Kasi mga ka-chicken, maraming nagtatanong, ano, kung magkano yung presyo o presyuhan ng Rhode Island Red. At kung ikaw ay gusto pang bumili, gusto maka-acquire, o gustong magbenta ng mga Rhode Island Red na hindi mo pa alam kung ano yung presyo mo, para sa iyo ang video na ito. Ayan, kaya tapusin nyo po mga ka-chicken ang vlog natin na ito, no? Okay, yung Rhode Island mga ka-chicken, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay galing o ito ay isang American breed. Native sa kanila, imported sa atin. Okay, ayan. Ang Rhode Island Red ay dual type purpose siya, no? Dual type purpose, brown egg, good for sa mga backyard, pang free range, o pang ano natin sa pag-alaga. At saka yung Rhode Island mga chicken ay napaka very friendly chicken at napaganda para sa mga bago pa lang, ano, o sa mga nagsisimula pa lang. Ayan. Ngayon mga chicken, sabihin ko sa inyo ang presyuhan ng Rhode Island Red. Disclaimer lang, base ito dito sa aming area, aming lugar. Kasi yung presyuhan mga chicken, nagbabase din yan kung sa location, sa area nyo, at saka doon mismo sa seller o sa isang breeder, ano, kung magkano yung presyo nila. Kaya ngayon mga chicken, yung isi-share ko sa inyo, ibabagi ko sa inyo ay i-range lang natin yung presyuhan dito sa amin. Ay kumpara nyo na din dyan sa inyo, no? Dito sa amin mga ka-chicken, yung mga fertile egg, kasi maraming ding naghahanap ng fertile egg. Ang presyuhan dito mga ka-chicken ay nasa 30 to 50 pesos na bawat isa ng fertile egg, no? At saka yung day-old naman mga ka-chicken, day-old, nasa dito sa amin yung presyo nasa 100 to 150 pesos. Mostly vaccinated na yan ng NCD B1 B1. At saka yung ano naman mga ka-chicken, yung pagdating nila ng week old or 1 week old, yung presyuhan dito sa amin ay nasa 150 to 200 pesos. Ayan. At saka pagdating naman ng 2 weeks old ay yung presyuhan nasa 200 to 250, ano? Mostly mga chicken, vaccinated na yan ng CDB1B1, Gumboro. Yan yung mga ano mga chicken, yung mga vaccine dyan. At pagdating mga chicken ng mga 3 weeks old, no? 3 weeks old, presyuhan dito sa amin ay nasa 300 to 400 pesos sa mga 3 weeks old. Mostly may mga ano yan, vaccinated with ano din yan, B1B1, Gumboro, at saka Fowlpox. Ayan. At saka pagdating mga chicken ng 1 month old, kasi marami din nagtatanong kung magkano yung presyo ng 1 month old. 1 month old mga chicken dito sa amin ay nagre-range ng 400 to 600, ano? Per head yan mga chicken, ano? At saka pagdating nila mga chicken ng 2 months old, yung presyuhan dito sa amin ay nasa 600 to 800. Ganyan yung presyuhan mga chicken. Pagdating naman nila ng 3 months old, yung presyuhan dito sa amin ay nasa 800 to 1,000 mga chicken, no? At saka pagdating nila ng 4 months old, yung presyuhan dito sa amin ay nasa 900 to 1,200 pesos yung presyuhan dito sa amin. At saka yung mga ready to lay na, yung mga ready to lay ay nasa 1,000 to 1,500 yung presyuhan dito sa amin mga chicken, yung range ng presyuhan, ano? Ayan. At saka may nagtatanong din sa tungkol pareho ba yung presyuhan sa lalaki at saka babae, ano? Nagkakaiba na mga chicken pag lumalaki na sila, lalo na pag ready to lay na, no? Mas mahal yung hen kaysa sa
roster kasi yung hen talaga yung mostly na kailangan sa mga, lalo na sa mga gustong mag-alaga ng mga heritage chicken or yung mga Rhode Island Red. Yung mga hen talaga, medyo less yung presyuhan ng roster. Halimbawa sa ready to lay, yung breeder, yung sealer ay binibinta niya ng 1.5 per head, ano? Yung roster naman, binibinta lang yan ng mga 1,000, ganyan. Katulad ng binibinta ng trio, ganyan, ano? Sa trio din mga ka-chicken, mostly dito sa amin, yung example may bibili ng trio na ready to lay. Mostly binibigay lang ng 2,500 to 3,000 or 3,500 yung trio. Medyo mura mga ka-chicken. Mayroon din mga ka-chicken na ibang breeders na yung presyuhan talaga mas mataas kaysa doon sa mga sinabi ko. Tulad ng mga day old. Yung iba nagbinibenta nila ng 200 to 250. Yung ready to lay nasa 2,000 to 3,000. Pero noon yan mga ka-chicken, patok na patok yan sa ganyang presyuhan. Pero sa ngayon kasi, marami nang nag-alaga o marami nang nag-acquire, ganyan, marami nang nagbebenta. Kaya medyo less na din yung bentahan at saka tamang-tama lang yan yung sinabi ko kanina ng mga presyo dito sa aming area, no? Kasi noon, ilang farm lang nag-aalaga ng mga heritage chicken ng mga Rhode Island, kaya mahirap maka-acquire at saka yung presyuhan ay taas talaga. Ngayon kasi marami nang naka-acquire, tulad ng sinabi ko, marami nang nag-alaga, marami nang nagbibenta, marami nang breeders, medyo bumababa yung presyo, presyuhan, normal lang yan. Kaya pero continue lang, saka napaka-importante dyan ay kung nabibenta tayo, dapat quality yung binibenta natin kasi maraming nakabili din, kasi lalo na sa mga gusto pa magsimula, alam ko yung feeling na yan na medyo atat pa tayo makabili. Pag sinabi sa atin na Rhode Island tayo, Rhode Island to, pure to, bili agad tayo. Pagdating sa atin yung nalagaan natin, paglaki hindi naman purong Rhode Island Red, kasi yung iba may mga puti-puti kasi na pala, mga na-crossbred. O yung iba hindi ganong lumaki kasi nung maliit pa, nagkakasakit, hindi maganda yung pag-aalaga doon sa breeders, kaya pag-acquire natin, hindi na masyadong quality, Ganyan din yung mga ibang problema ng mga bumibili. Kasi iba yung naluloko sila na hindi daw quality, yung sinabi na puro pero hindi pala. Kaya dito talaga, tulad dito sa akin mga ka-chicken, kung nagbibenta ko, sinisigurado natin na puro yung makukuha nila kasi mahirap na, masisira tayo sa mga buyer natin at hindi na tayo i-recommenda at saka pang sasabihin ng ibang tao. Mas maganda yung nagbibenta tayo ng quality kasi sila din mismo ikikwento nila doon sa mga kakilala nila na kasi ganito, may may mga alaga, doon ka bumili. Kaya kasi doon din ako nakabili, ang gaganda, di ba? Doon agad sila, o doon sila pupunta sa iyo kasi may mga nagrekomenda, dadami yung mga magiging customer natin o magiging buyer natin. Hindi na tayo mahirapan sa pag-market. Kaya diyan yung napaka-importante sa pag-alaga natin ng mga manok, na mayroon tayong buyer at saka maganda yung reputasyon natin. Kaya napaka talaga yan. Yan talaga yung isang nakita ko na dapat nating alagaan sa atin ng mga nag-aalaga. Huwag tayo manloko ng kapwa natin, lalo na yung mga bumibili, lalo na yung iba na hindi pa talaga nila alam. Binibintahan lang natin na yun, cross, pero hindi niya alam. Huwag tayong ganyan, dapat sigurado tayo sa binibinta natin para magiging maganda naman yung natin, yung feedback natin mga customer natin, at may recommend pa tayo doon sa ibang mga kakilala nila. Yan. Kaya napakaganda, Saka mga ka-chicken, tungkol naman sa mga nagtatanong, kung ano ba yung maganda kalagaan, o maganda bibilhin, yung bang fertile egg, o day old, o 1 month old, o yung ready to lay na talaga. May ginawa na tayong vlog dyan mga ka-chicken. Sa mga hindi pa nakapanood, tingnan nyo na lang sa ating description box sa baba. Ilalagay po natin yung link para makita nyo.
para malaman nyo din kung ano yung swak para sa inyo. Kung ano yung dapat bilhin ninyo, fertilizer bud, sisiw, o Ready-to-Lay na yung bibilhin nyo. Kaya panoorin nyo mga ka-chicken, nasa description box sa baba yung link. At saka kung nagustuhan mo mga ka-chicken yung vlog natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po mga ka-chicken kasi napakalaking tulong sa ating channel yan. At saka magiging updated po kayo mga ka-chicken sa mga bago nating i-upload o ibabahagi na mga vlog o videos tungkol sa pagmamanukan, ano? Okay, ayan. Shout out sa mga walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. At hanggang sa susunod natin na vlog mga ka-chicken. At ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. DJ.